Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo susubok na. Dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya sa bawat ahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa tagdumala ug magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated RPN DXKS Radio Ronda. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radyo Ronda og Tibok Kapupudaan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kining mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Krosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Mga higala, kumusta og mayong gabi? Welcome sa linghugna sa itong pagpanag-uban sa tulumanong Krosada Reloaded. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikes Lawak, Ma'am Jing Avila, transmitter side Makigalaan, si Tokayo Bong Abad. Kinigapon niyo gala sa kanginan, King Dilarusa, makiguban kaninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. Ning adlaw Lunes may kagalaan, 11 adlaw sa simana, pizza 2 na sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Pagkadali may kagalaan sa panahon nga mudagan. 23 diyas na lamang, matigayon na ang Kapaskuhan. Una sa mga headlines makigalaan, pero matudpay emergency landing nga nahitabo sa gisakyan ni Senator Bongo dito sa Pililla, Rizal. Noon luwas matudpa ang tanang pasahero. Inigubikan matudpa makigalaan sa naisgutan nga maot nga panahon. Samtang atong giatngan kaganiha mga kagalaan, ang gikabutyag nga posibleng iduso ang impeachment case bato kang VP Sara Duterte. Kaya gikabaniog mga kagalaan nga kung dili karong adlaw mamahimong karong simanaha.
Giduso na ang impeachment case batok sa Vice Presidente sa nasod, Inday Sara, mga kaigalaan. Mas maayo para makita ng katag. Alang sa mga headlines o pipila kaisgutanan karong gabiuna. Hakbang ng maisog USA na dismaya sa panawagan ni Congressman Ace Barbers na paimbestigahan sa NBI ang mga vloggers. Kinuhuman gisubbuena ang mitambong sa Zoom meeting ni VP Sara. Atong sublion may kagalaan. Hakbang ng maisog sa Amerika na dismaya sa panawagan ni Congressman Ace Barbers na paimbestigahan sa NBI ang mga vloggers. Kinuhuman gisubbuena ang mitambong sa Zoom meeting ni VP Sara. Sa laing bahin, Ombudsman walay nakitang rason aron i-take over ang investigasyon batok kang VP Sara Duterte. Sa pikas bahin, kanhi Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez gipahimangnuan ang PNP nga walay katungod mag-apil-apil og dili magpagamit sa politika. Samtang Senator Ronald Bato de la Rosa gipatutukan sa Comelec nga akap dili magamit sa vote buying. Sa pikas bahin, media practitioners og manlalaban mabutang sa alanganin og peligro ni ining panahona pagbutiag ni Congressman Dante Marcolita. Atong sublion may kagalaan, media practitioners og manlalaban mabutang sa alanganin og peligro ni ining panahona pagbutiag ni Congressman Dante Marcolita. Dugang pa sa atong paghisgutan karong gabiuna. Basta Lunes, porting daghana. Gikalipay ni Senator Bongo ang paglakip sa PhilHealth sa dental packages isip benepisyo sa mga miyembro. Samtang mensahe pasalamat ngadto kay Mr. Malasakit Senator Bongo gikan sa mga benepisyaryo sa Butuan Medical Center nga nakadawat usab og sayong pinaskuhan, lakip na ang pamainit. Sa katapusan, SWS survey gilinlang ang publiko human pangalan sa mga senador dili kumpleto. Mauna ni mga kigalaan. Mauna ni atong giingon nga wa gyud ay makaipsot basta salapi na ang hisgutan. Bumikan nga atong gisaligan nga SWS survey og ang Pulse Asia mga kigalaan na survey nga gitawag natong independent sa pagkakaron wa na SWS may kagalaan pagkadaghan nga mga pangalan sa senador ang wa mahilakip mga kigalaan sa ilang survey. So buti pasabot kinsa may makasunod mga kigalaan sa senador nga magpapili kung dili nila i-appeal ang pangalan sa survey. Wala. Dula gyapon ang tanan mga kigalaan. Atong ibalik basta tauhan ni Tatay Mayor Digong Duterte, sure yan para sa Senado. Iatras do gamay ma'am para mabasa na to ang iyang pangalan. Kung nilapas na. Gikan kang Aljon Dolgimi. Maayong gabi Sir King, gikan ka Mang Giluloy. Samtang gikan kang Brian Lee Kuro, lighting po ngayon. Lighting ang sa plaza tingali ni Mikagalaan sa Lunita mga kaigsuunan. Unsa man mahinayon kaha ning lighting
Kaya mura man og mingaw mga kagalaan, sukwahi sa nang labay nga mga tuig o katuigan may kagalaan. Dugukon manis kabataan, dili lang kabataan, apil na ang atong mga kahigalaan. Apil na mga kigsuunan ang mga may edad kay porting ninduta nga sudungon ang porting punua sa lights o suga. Isip pagpangandam sa maabot nga kapaskuhan. Karon mura magmingaw mga kigsuunan. Gikan kang Luglog de la Torre. Good evening, Sir King. Loyalista kami. Samtang gikan kang Edna Palorina Orayan Murado. Watching from kilometer 13, Trinidad Orayan family. Salamat sa inyong pagpaminaw. Gikan sa 77 ka mga nagsudong. Gikan sa FB o sa atuang YouTube mga kagalaan. Sa FB ni ang uban. Ang uban sa YouTube, maayong pagpaminaw o maayong gabi ninyong tanan. Shout out po family sa Pacifico San Isidro, Siargao Island. Gikan kang Frigi Longus Kamingi. Maayong gabi sir, gikan kang Rolf Dicas. Mayong gabi, good eve Sir King. Salamat sa pagbasa. Gikan kang Nerissa Hista Way Sapayan. Duri kita 26 minutos na milabay sa alas 6 antak na sa sayong kagabion. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod nato sa musunod. Mig tracking og mig linding. Kusina di Amor og Layson Karinderya nga gipan nag-iyahan may kagalaan ni Mr. and Mrs. Ramonito Layson na naamay mutang may kagalaan sa dalang Narciso Gonzales ning ato ang dakbayan. Hatod usab kanato ang krusada reloaded may kagalaan. Ni Provincial Board Member Jeff Larong o kan ni Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Atod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Iuipko. Maingon man hatod kanato may kagalaan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo. Atong pabinawon mga kiglan. Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo! Gikan kang Sherlino Ginita Sabok Lalaw Duterte gihapon sir. Maradyaw na diyom sir. Shout sa Piel family sa Sapaw, Siargao Island. Gikan diri sa Luzon, Cavite. Gikan kang Raymond Lastima Piel. Way paglangay may kagalaan. Ato dayong gisunod o kung isunod ang hisgutanan ni ining wala pagpainit sa ulo ni Senator Bongo may kagalaan. Inay ni katawa, ni pahiyom ngadto sa PhilHealth mga kagalaan. Unikan sa manindot ni ini nga lakang.
Kinihuman milabay ang pipila ka bulan mga kagalaan nga walay puas nga pag-sermon o pagpaningil sa PhilHealth, pinaagi ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo nga kinahanglan nilang tumanon ang mga gisaad niini nga maanindot nga benepisyo ngadto sa mga pasyenteng Pilipino. Apan sa milabay nga semana mga kagalaan, nagpagawas sa iyang kalipay og migawas ang iyang tiunay nga pahiyom ni Senator Bongo, gumikan ang good news nga gipagawas niini ngadto sa katawhan og sa publiko. Human nga gi-anunsyo sa PhilHealth mga kaigsunan nga ilahang i-appeal o ilakip na mga kaigsunan hangtod usa ka libo nga kantidad, usa ka libo ka pesos nga kantidad isip basic dental services sa mga Pilipino. Lakip na niini ang konsultasyon mga kagalaan, maingon man ang pagpalimpyo sa ilang ngipon, maingon man ang pagpaibot niini. Kahinumduman nga gikulit, gibalik-balikan ni Senator Bongo ang PhilHealth nga ilakip ang dental packages sa mga benepisyong makuha sa mga Pilipino. Congrats, Senator Bongo. Matod pa sa senador nga base sa ilang pagtuon na mahimong dili produktibo o ubos ang produksyon mga kagilaan o pagka-produktibo sa usa ka Pilipino o ang kinatibok ang panginabuhi may kagilaan kung dunay gibatyag sa iyang ngipon. Dugang pa ni Senator Bongo mga kagalaan na daghan matud pa sa mga Pilipino, hilabi na ang mga kabos mga kagalaan ang nag-anto sa labang sa sakit sa ngipon, gumikan kay walay mamahimong pangbayad sa mga dentista. Nunot ni ini kadaghanan matud pa sa mga kabos mga kagalaan dili usab makapanginabuhi gumikan sa mamahimo ni ining problema sa ngipon nga maapektuhan ang tibuok pamilya. Subay niini atol sa pagdungog sa Senate Health Committee, nasungkit ni Senator Bongo ang commitment sa PhilHealth na mamahimo ng tagaan o pagtagad ang dental health issue sa publiko. Uban sa pagpasalamat sa senador ngadto sa maong buhatan, human nga ilang gianunsyo may kagilaan nga ilan na kining i-appeal ang naisgutang packages nga benepisyo. Apan gisiguro sa publiko sa nasgutang senador nga dili niini nga dili mahulog lamang sa saad may kagalaan na gikabutyag sa PhilHealth og hingpit niya og hingpit niyang tutukan, maingon man ang uban nga mga medical benefits. Good evening, Sir King. Shout out ko ngadto kang Marco Polo gikan ni Randy Arteaga Constantisas. Thank you, Sir King. Why sapayan? Good evening, Sir. Good, Sir. Shout out ko sa Gravin families. Thanks. Gikan kang Adit Partuga Gravin. Maradyaw na duyom, Sir. Shout out Kanumay family sa Parang Higakit. Gikan kan Divina Gracia Kanumay. Sa tanan yung mabot sa itong pagsibya may kaglaan, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Padayon ta may kaglaan. Sumpay sa maong balita.
mga pasyente sa Butuan Medical Center mga kagalaan. Gihatdan og pamainit og mga giveaways ni Mr. Malasakit Senator Bungo. Mga benepisyaryo adunay mensahe alang sa senador. Isip pasalamat mga kagalaan. Gahilak matud pa ang inahan nga si Jusa Pualta sa dihang gitunulan sa Malasakit Center Butuan Medical Center. Og usa ka benepisyo may kagalaan nga wa niya damha. Kinuman nga mokabat na matud pa sa usa ka semana kapin sa nisgutang hospital nga na-admit may kagalaan sa sakit nga pneumonia. Apan gumikan kay dili kaya nga makabayad may kagalaan, kaguol ang natagamtaman gumikan sa medical bills matud pa nga ilang nakitaan. Apan hilak sa kalipay matud pa ang iyang natagamtaman nga nabayran ang kantidad nga 26,000 ka pesos pinaagi sa Malasakit Center. Samtang iyang bayaw nga si Jocelyn Banduho, wala usab kapugni ang paghilak may kagalaan. Human nga salbar ang ilang luna nga ilang iprindam aron ibayad nga mukaba sa 200,000 ka pesos nga bill sa iyang mama. Stress matud pa nga walay kabutangan man kagalaan. Kung unsaon pagpangita og salapi nga ikabayad. Uban sa kalipay og wala damha nga adunay serbisyo may kagalaan sama sa Malasakit Center, kundiin mismo ang Mindanawon nga Senador Christopher Bungo may kagalaan. Maoy proponent ni ini didto sa wanan sa Senado. Basta man kay sikay ta may kaglaan og mamahimong maminaw, do nagyoy paingnan nga kita katabangan. Inigumigan sa dali nga naproseso sa Malasakit Center kung Malasakit Center ang ilahang mga balayronon. Gidugangan pagyud og pakapin may kagalaan nga pamainit naghihatod sa nasgutang senador ngadto sa mga pasyente. Lakip na ang pag-apod-apod magkagalaan sa sayong giveaways o pinaskuhan susama sa t-shirt, bula o uban pa. Dako ang pasalamat na kagalaan sa mga pasyente, lakip na ang mga pamilya. Sanglid tinuod matud pa ang bisyo ang pagserbisyo ni Kuya Senator Bungo. Subling gipadayag may kagalaan ni Jocelyn Banduho uban sa pasalamat ngadto sa kahitasan. Mo na importante magpasalamat ta sa Ginoo human nga iyang natagamtaman nga wala nay nahimong balayronon. Uban sa pasalamat may kagalaan sa dakong tabang ngadto sa iyahang inahan mga kagalaan, lakip na ang iyang manghod nga nasagop mga kagalaan o inunta nabayran ang ilahang mga tunubagon sa hospital pinaagi sa abag may kagalaan sa Malasakit Center. Atong paminawon ang iyang tingog. Magpasalamat gid ako sa iya na daghang salamat gid sa iyang tabang gid sa amo. Sa akong manghod, sa akong mama, ang akong mama wa naman.
Muna akong ipasalamat gid sa iya na daghang-daghang gid salamat gid sa iya. Pasalamat ngadto kang Mr. Malasakit Christopher Lawrence Senator Bongo. Good evening to you, sir. Watching from Perth, Western Australia. Gikan kang Elizabeth Wilson. Murag nag-anaw naman tagkalayo nini may kagalaan. Gikan sa kauluhan ni abot naman ta og laing dapit partikular didto sa nasod Australia. Please give my greetings to Leonardo Pulay Alviro Ihandra and his wife Ivy Cobilo Ihandra. Barangay Kagawad, Kananipa for the 24th wedding anniversary. English sira yun kay Elizabeth Wilson. Taga diri tingali ni may kaglaan. Ang tulumanong Krusada Reloaded may kaglaan hatod kanato sa musunod. Kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrinse. Hatod usab kanato mga kagalaan. Ni Provincial Board Member Jeff Larong. Tulusab nato mga kaigsuunan ni City Councilor Joy Yuipuko o City Councilor Basti Nagas. Tulusab ka nato may kigalaan sa musunod. Kusina di Amor og Leson Karinderya may kagalaan nga naa mahimutang sa dalang Narciso og dalang Gonzales ning ato ang Dakbayan. Ato usab ka nato mga kagalaan. Sa MIG tracking o MIG lending. Maingon man ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na! Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Doon na kita ay 16 minutos na musangko ang alas 7 sa kagabion. Ombudsman nagpadayag mga kagalaan nga walay nakitang rason aron i-take over ang investigasyon batok kang VP Sara Duterte. Kini ang gipadayag may kagalaan ni Ombudsman Samuel Martires. May kalabigitan
na ayang opisina matud pa walay jurisdiksyon sa pamatuod bato kang Vice President Sara Duterte kung hisgutan ang iyang bahad ngadto kang President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang kapika sa kinabuhi o kang House Speaker Martin Romualdez. Gitino ni Martires may kagalaan ang pagpaklaro sa dihang gipangutana mga kagalaan kalabot sa mamahimo ni ining reaksyon kalabot sa maong isyo. Bisan tinuod matud pa og dili immune sa bisan unsang ipasakang kriminal og administratiba apan wala matud pay otoridad ang ombudsman kalabot niini. Giklaro sa ombudsman na usa matud pa ka misleading ang gipadayag o disinformation o sayop nga impormasyon ngadto sa publiko na mamahimong moaksyon mga kagalaan ang buhatan sa ombudsman sa bisan unsa nga mamahimong ilabay aligasyon batok sa Vice Presidente kay una na yang gipadayag nga usa kini ka personal incapacity. Gawas lamang kung mamahimong gamiton matud pa sa Vice Presidente ang iyahang opisina may kagalaan atol sa iyahang pagbahad. Usa sad ni sa punto nga ato aning gidalikyatan mga kagalaan. Gumikan kay kung atong susihon o atong sulayan sa paghagpat mga kagalaan ang nasgutan nga argumento nga hangtod sa pagkakaron padayon mga kaigsuunan nga gapanday pa sila sa mga reklamo batok sa ato ang Vice Presidente. Dugay na ang naisgutan mga kagalaan nga hagit sa mga Duterte nga ipasaka na ang kaso ngadto sa korte kay ila kining mamahimong atubangon mga kagalaan. Sa dihang nakuha nato ang punto mga kaigsuunan sa pagpadayag atol sa usa ka interview ngadto kang Congressman Rodante Marcolita isip usa ka abogado kini nagpadayag may kagalaan nga mamahimong walay bili mga kaigsuunan kung imong pasakaan og kaso ang nahisgutan nga Vice Presidente. Gumikan mga kaigsuunan kay usa kini siya ka impeachable official. Buti pasabot mga kagalaan nga mamahimong ang nilugdangan sa bisan unsa nga mamahimong pagpasakag kaso dili kini mudulot mga kagalaan ka impeachment lamang ang mamahimong makapapahawa, mamahimong makapapha kaniya sa iyahang posisyon. Butang may kagalaan nga atong gikonsidera nga mamahimong kawang ang bisan unsa nga matang sa investigasyon kung dili kini iduso ngadto sa Kongreso nga mamahimong basihan aron siya palagputon pinaagi sa impeachment proceedings mga kagalaan. Magmaigmat sadta sa punto nga nung naglangay-langay sa pagpasakag kaso may kagalaan gawas nga dili na mamahimong makaapil o mamahimong dili na makalihok ang Senado o ang Kongreso kung doon na kaso. Pero may kagalaan, mamahimo gihapon kining lutsan kay doon na may impeachment nga mamahimo nilang iduso. Butang may kagalaan nga mamahimong konflikto sa atong pananaw kung dili kini marisolbar may kagalaan. Pero natagaan kini og katinawan human sa pagbutyag ni Attorney Marcolita nga kinahanglan
nga ilang ihanay o mamahimong ipasaka una ang impeachment mga kagalaan og sa higayon nga siya mapaphana pinaagi sa impeachment proceedings diha pa makadulot may kagalaan ang kaso nga mamahimong ipasaka ngadto sa naisgutan nga vice presidente. Buti pasabot mga kagalaan nga mamahimo ng madutlan, mamahimo ng kaso nga atubangon og dunggon didto sa korte batok sa vice presidente kung siya ma-impeach na mga kagalaan o mapalagpot na sa iyang pwesto. King De La Rosa on board. Ato ning sulayan sa paghagpatanan mga kagalaan og ipaabot diya kaninyo ang tanang headlines nga ato ang nabasa mga kagalaan. Atong paningkamutan na taman sa ginhawa mga higala. Atong isunod mga kagalaan ang nahimong pagpadayag ni Attorney Vic Rodriguez, ang kanhi mga kagalaan, ang kanhi Executive Secretary ni PBBM. Usasab ka bang giitang abogado mga kagalaan, usa ka trial lawyer nga iyang gipahimangnuan ang kapulisan susama na lamang sa mga pronouncement ni ini mga kaigsuunan nga nahulog nga nag-apil-apil na sa pamulitika. Nag-apil-apil na makigalaan, misakay na ug dili matud pa kinahanglan nga magpagamit sa politiko mga kagalaan. Ang ilang mandato matud pa kinahanglan niya ilang barugan ang ilang mga ginbuhaton mga kailaan ug dili mag-apil-apil sa bisan unsa nga kalihukan sa pamulitika. Atong paminawon mga kaigsunan ang tingog ni Attorney Vic Rodriguez mga kaigalaan. Sa akin, pag ako'y pipirma, paninindigan ko yan. Pwede mo ako... Kang Senator Bato man ni mga kaigsunan sa pikas ato ang direta sa pikas mosulod mga kahigalaan. Atong paminawon mga kahigalaan ang iyahang mahimong pronouncement nagiging politiko na rin. They should refrain. The PNP. Atong balikon mga kaigsuunan. Alam niyo, yung pambansang pulis natin, nagiging politiko na rin. They should klaro kayo, ang ato matud pang mga kapulisan nahimo na pong politiko. Paminaw mo pagtarong mga kigalaan. Maunay pronouncement ni Attorney Vic Rodriguez. Ngabot na itong ipasabot nga di na unta mag-apil-apil may kigalaan ang AFP, ang Armed Forces of the Philippines, mga kaigsunan, kining si General Browner, utropod, mga kigalaan. Butang si kinsa man ang dili makahisgot may kigalaan og mga kanabang sakit nga pulong ang atong Vice Presidente nga ang tibuok kalibutan kontra naman niya. Muna giingon nga you and me against the world. Lahi na ni kay me naman lang, me against the world naman. Alang kang VP Sara man kigalaan. Wala na, tanan. Gikan sa NBI, gikan sa Ombudsman, apilon pa nila nga mag-imbestigar man kigalaan. Hapit na lang tanan. Gidatugan na ang ato ang Vice Presidente. Tanaw na ko ning naisgutan nga mga
gaduot kaniya og gadaog-daog may kagalaan kining gabi-BI sa Vice Presidente. Kung sila tingali ang nahimutang niini karong panahon na, sila ang nabutang sa alanganin may kagalaan, ambot lang kung unsa kay ilang bation mga kaigsuonan. Ambot lang og dili bapud ka ni sila mga kagalaan mamahimong mo surrender na lang og buhian gilayon ang naisgutan may kagalaan nga pagsulay nga hagit ngadto kanila. Ispokon mo na tanan na siya nalay gi-atake may kagalaan. Kaya kung dili pa lang insakto ang upbringing mga kaigsuonan ni VP Sara, dili pa lang sila giumol susama sa ilang amahan mga kaigsuonan nga nahimong mayor sa nalabay sa milabay nga 20 ka tuig kapin, kung wala sila na umol sa mga hagit kontra sa mga terorista, tanan nga kontra ilang naagian, dugay na ni surrender mga Duterte may kagalaan. Kinsa bagoy dili mo surrender kung ingani ang mamahimo nimong atubangon mga kaigsuonan, ingani nga matang sa mga pag-BI imong sagubangon sa laktod nga pagkasulti, ambot lang. Ato sa ning tagaan og pagtagad mga kigilaan kining mga text messages kay napuno ang akong cellphone nga gamay. Katong mutabang palihog sa ato ang pagpadayon sa atong content naa sa ato ang screen may kigilaan. Makita ninyo diri sa ibabaw nga bahin ang atong GCash ngadto sa buot usab mutabag, muabag og mutabang may kagalaan. Ngadto sa mga naa sa radyo ang ato ang GCash 0912-893-9493 mga kagalaan. Atong sublion ang GCash 0918-93-9493. Siyaro may kagilaan og dili paginan ninyo masulat og tarong bisan ginagmay lang kumbate na lang nga mapaabot dinhi kanato may kagilaan. Maayong gabi Sir King, gikan kang The Magician Silay Hill. Sa tanang taga Silay Hill, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ang siya mag number 1 sa Senado. Salamat. Si kinsa kani naputol ni si Attorney Marcolita baka ni si Attorney Rodante Marcolita ang buti pasabot ni Dato Maglilingaw, si Attorney Vic Rodriguez o baka si Manong Chavit Singson. Naputol man ato naron taon-taon mosulod na ni kay napuno na lagi in town ang atong gamay nga CP inbox may kagalaan. Mayong gabi Sir King, The Magician, The Magician yapon. Nabasa na to ganiha mga kagalaan. Iyahang balik-balik og send mga kaigsuunan. Naputol naman hinuon tong may lagmusulod tog balik ang kang Sir Dondon. Ato kining napadayag mga kaigsuunan gumikan kay ultimo si Attorney Vic Rodriguez, dili na kaantos mga kagalaan sa iyang pagpaklaro, gumikan ni ining dili usab ikalimod nga full force naman, tibuok naman puwersa sa gobyerno may kagalaan, nakasintro naman sa mga Duterte, partikular sa Vice Presidente. Unya makaako pa sila pag-ingon nga dili na mamahimong mag-apil-apil ang mga Pilipino kung dunay EDSA people's power, kung dunay pag-alsa gidid-an na may kagalaan. Gani ang ulahi sa pagkakaroon ang pronouncement naman ni Senator Coco Pimentel uban sa pagpasidaan sa PDP wing kung asa siya ang nanguna nga dili na mag-apil-apil may kagalaan. Daghan na kaayo ang nagpugong mga kagalaan. Gani doon na nasakit ni adtong nahitabo nga panagpundok, pero nasayod ta mga kagalaan nga doon na gyud ni paingnan. Nagkaduol na may kagalaan gumikan kay ang ilahang pagdaog-daog
klaro na kayo. Gani may kagalaan, gisampulan na sila. Dili pa ganito impeachment mga kaigsuunan, pero ilan ang gi-preso, gitingkagol may kagalaan. Si Yusek Zulaika Lopez, katilaw sila may kagalaan. Dali gud kayong nakakurbada nga dili na ipahigayon mga kaigsuunan ang pag-impeach kang Vice Presidente Inday Sara. Pero magmaabtikon ta, gumikan kay karong si Manaha matud pa, anytime from now, ipasaka ang impeachment may kagalaan nga paluyuhan sa makabayan. Paluyuhan matud pa sa akbayan o makabayan may kagalaan. Basta sila ang muduso, anytime karong si Manaha. Iduso matud pa nila ang impeachment, taliwala may kigsunan sa pagpadayag sa presidente sa nasod, PBBM, nga dili na kini angayang ipadayon gumikan man kagalaan kay kini makabungkag sa naglain-lain nga pananaw o divisive mga kagalaan, makatunga sa mga atensyon sa opisyal, nunot nga inay nga tutukan mga kagalaan ang problema, mabahin matud pa ang ilang hunahuna. Pero dili magpapugong may kagalaan ang Hilotards, ang ilang mga kaalyado, mga kaigsuunan. Pero mauni atong gitanaw, magmaabtikon ta, kay base unya mga kagalaan ang nahisgutang presidente sa laktod nga pagkasulti may kagalaan sa iyang pronouncement nga dili na panumbalingon ang impeachment mga kaigsuunan, pero gapadayon ang huhungihong sa Kongreso. Unsa may buot ipasabot ni ini may kagalaan? Dili ba kay kini pagpanghinaw ng daan ni PBBM? Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Maunay dakong pangutana mga kigalaan gumikan sa punto nga isig paniid pa sa pagkakaroon ilang napalusot, napabugnaw nilang kasing-kasing sa mga tao sa dihang dili matud pa ipahigayon ang impeachment, pero doon na sila'y mga pailahom ng mga buhat. Ang ako makigsuunan kung wa ta masayod kay doon na ba siya pinatago, ilan na lang naduso may kigalaan, og mahibulong na lamang kita pag abot sa mga adlaw nga ilan na lamang og ato na lamang madungog nga ilan ang gisugdan mga kaigsuunan sa pagbuto kinsay pabor nunta o dili o di baka wa ta masayod tuan na file na naduso na mga kaigsuunan ang impeachment batok kang Inday Sara. Pero susama sa itong gikaingon, mas maayo, sulay. I-file ng impeachment. Bisan tinuod ang uban, nagduduha may kagilaan, kay hapit na. Usa na lang kasimana, more or less, mutakop na ang Kongreso may kagilaan. Unya, magsugod na mga kaigsunan, human sa Pasko, human sa Disyembre, magsugod na ang kampanya sa mga senador. Libugon nila ang tao may kagilaan. Kay usa sa punto basig ilahalang gyud nga serbisyuhan ang House Speaker may kagalaan para masatisfied gyud ang House Speaker, para hingpit gyud siya nga kadabang masulbad mga kagalaan, sold out siya sa gihimong lakang sa Quadcom o sa Kongreso, ilag yung buhaton kutom sila babuhat para mubuhagay gyud ang salapi may kagalaan. Problema ang pundo nga ihatag kwarta man nato. Matud pa ni Prismat makahinumdom lang ta may kagalaan. Naduna matud pay usa ka bata nga namasol ang nakuha buaya man. Unya pagbira sa pasol pagduol sa bata may kagalaan. Singgit man ang buaya og bungkag kalibutan. Buwan may kagalaan ato paminaon si Attorney Vic Rodriguez may kagalaan
sa iyang pagpaklaro kalabot ni ining pag-apil-apil sa PNP nga nahimo ng politiko. Alam ninyo, yung pambansang pulis natin, nagiging politiko na rin. They should refrain, the PNP should refrain from any political statement. Ang trabaho nyo is to serve and protect regardless of political color, creed, affiliation, or color. Ang trabaho nyo, protektahan ang Pilipino. Ang inyong loyalty sa saligang batas, huwag kayong sumali diyan sa usapin ng politika. Huwag kayong magpagamit. Lakto di pagkasulti, di na paapil-apilon. Di lagi magpagamit, may kagalaan, pastilan ning kapulisan pod mga kaigsuunan. Kanang lalaki sa Quadcom, maunay raman gani sila. Maunay raman gani sila sa ilang tari. Oh, may puruhan yun. Ha? Kaya man gani mga kaigsuunan, daghang salamat sir Don, nakaya man nila nga atakihon ang vice presidente. Nagtuo ka nga pag-abot may kigilaan sa panahon, dili na nila sugagon ang tanan. Human nga makuha na nila ang ilang kaugalingon nga matawag nato may kaigsuunan nga tumong o ang ilang gusto. Diha gina makitang katag mga kigilaan. Ato balikon sa pagpaminaw, diretsohon na nato may kaigsuunan. Yung pambansang pulis natin, nagiging politiko na rin. They should refrain, the PNP should refrain from any political statement. Ang trabaho nyo is to serve and protect regardless of political color, creed, affiliation, or color. Ang trabaho nyo, protektahan ang Pilipino. Ang inyong loyalty sa saligang batas, huwag kayong sumali diyan sa usapin ng politika. Huwag kayong magpagamit. Ang dami kong kaibigan sa uniform service, ayaw nilang magpapagamit. Subalit may mga matataas na opisyal na tila ay politiko na rin magsalita. Kung meron silang pruweba na bayaran yung mga nasa EDSA, di kasuhan nila. Bauto'y punto may kagalaan. Ang ilang pronouncement nga doon na matubay gibayran ang mga rallyista, pasakaan yung kaso, di kayo mag-apil-apil na hinuon, mo posing masaragin insakto ng kapulisan mga kagalaan, di manuon tanan. Pero maangin manggod kung ang opisyal nila ang magpadayag ni ana may kagalaan. It's been 2, 3 days na yung mga mamamayang Pilipino ay nasa EDSA. At yung nasa EDSA, hindi yan taong Duterte. Hindi yan tao ni Inday. Yan ay mga mamamayang Pilipinong sukang-suka na sa korupsyon, talamak na korupsyon, at higit pang korupsyon. Yan ay sukang-suka na sa baluktot at maling pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya sila ay nasakit. Maling pamumuno may kagalaan. Sayop nga pagdumala ni Pangulong Bongbong Marcos. Iya ning siya ang executive secretary may kagalaan ni PBBM nga ni-resign kay wa na pud kaantos may kagalaan sa pagpadagan ning kasamtangang administrasyon. Si Attorney Vic Rodriguez may kagalaan. Naputol naman hinuon mga kagalaan atong balikon. Nagloading na hinuon mga kaigsuunan inay kanindot nung nato itong paminawon diridritsuho nung nato mga kaigsuunan. Naputol man nun ang pronouncement ni Attorney Vic Rodriguez mga kagalaan. Anyway, mga kaigsuunan, ato nang ipaabot din na kaninyo ang dugang katikaran karon taod-taod kay nag-loading ang naisgutan nga pronouncement ni Attorney Vic Rodriguez mga kaigalaan.
Ang tulumanong krusada reloaded mga kaigalaan. Hatod kanato ni City Councilor Basti Nagas ug City Councilor Joy Yuipko. Hatod usab kanato may kaigalaan sa MIG tracking og MIG lending. Hatod usab kanato mga kaigsunan sa Kusina di Amor og Layson Karinderya nga naa mahimutang mga kaigsunan sa Dalang Gonzales og Narciso ning ato ang Dakbayan. Ang tulumanong krusada reloaded mga kaigsuunan hatod usab kanato ni Senator Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. 10 minutos na milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion. Atol sa pagdungog sa Senado may kagalaan, dito na utingkay ang kabahin ni ining akap, kabahin ni ining ayuda. Hinungdan mga kaigsunan nga nagpadayag si Senator Bongo o Senator Bato de la Rosa, partikular may kagalaan, nga kinahanglang tanawon kay dunay niabot sa opisina sa nasgutang senador nga saysay may kagalaan nga sila papirmahon tagaan og card unya may kagalaan tagaan og card unya papirmahon matud pa butang nga gustong mapaklaro ni Senator Bato de la Rosa nga dili kini magamit sa eleksyon. Gumikan kay dakog puruhan matud pa nga ang salapi sa katawhan mapansak may kagalaan sa gustong mahitabo sa pipila lamang ka mga politiko. Tinungdan nga ihang istoryahan ang Commission on Election, mga kagalaan o ang COMELEC, nga kinahanglan kining matutukan may kagalaan kay dili kini tiaw ang mahimong sangputanan nga talan na lang nga matang sa pamaagi mahimong malinlang ang publiko. Atong paminahon ang tingog ni Senator Bato de la Rosa, mga kaigalaan. Sa akin, pag ako'y pipirma, paninindigan ko yan. Pwede mo akong maikulong dyan kung pumirma ako at pwede akong mamatay dyan sa pirma na yan. Diba? Sa atin, sa ordinaryong tao. Kaya yung tao na yun, tulungan rin natin na ma-preserve yung kanilang dignity. They want to get back their dignity na hindi sila maluko sa ginaganon. O ito, merong card dito. Pirma kayo, bigyan kayo ng card. Later on, that card can be claimed for cash ayuda from the government. Yun ang sabi sa kanila. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Salamat. Tingog din to ni tubag ni Commissioner Garcia may kagalan. Po, we will do that immediately. Madam Chair. Yes, maraming salamat at gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa akap. Paminawan niyo pagilan ang explanation, akap gilalimang ka purting dakua. Ultimo ang DSWD. Wa nasayod, wa kay balo. Kabahin ining akap man kagilaan. Ginaliman ka ni anak. Naunsa man tao ni atong nasod ni kagilaan. Diretsohon tanig paminaw kay nindot kay ning usa na to nga ipasunod ang pagpaklaro ni Congressman Marcolita pagkanindot may kagalaan. Gusto na ko nga kamo ang kadugikan sa ilang baba. Diretsohon na to ni pagpaminaw mga kigsunan. At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text
all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Madam Yes, Chair. Senator JB, Ako rin please. medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ko kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives, yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Tingog ni siya ni Yusek Fatima Di Mapuro may kagalaan. Maayo siya mo istorya, articulate siya, pero alien, wa po siya kasabot kung asa na gikan unsa bang pagkaunsa. Kay gikan sa BICAM, di na lagi na sila masayod may kagalaan. Kung unsay nahitabo dito, milagro na para sa ilaha. Ang unang tingog nga nadungog mga kaigsunan mao to kang Senator Amy Marcos unya nagisundan kini ni Senator GV Ejercito o kini tingog ni Yusek Di Mapuro. AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato. Foreign to us. Alien. Foreign. Buti pasabot may kagalaan, bag-o alang kanila. Spokon mo na. Ilahang opisina, bag-o alang kanila ang AKAP. Unya, gibutangan nagpila to, 26 bilyones. Kilaliman ka ng kwartaha. It is provided Yes, in Yusek line Di Mapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nanggaling itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo nagre-request sa Congress na project na pupunduhan, program na pupunduhan. Baligtad, eh. Madam Chair, it is... Motoy, diretso na lang og paklaro ni Senator Bato de la Rosa may galaan nga naunsan ba yung proseso sa pagkakaroon. Kaya para sa ila, alien, foreign para sa ilaha mga kaigsuunan, unya, wa may problema. No? Kada may kagilaan, atong klaro na, wa may problema kay kwarta man sa publiko o kinahanglan mabalik gina ngadto sa benepisyaryo sa insakto og tama nga matagaan og makadawat may kagalaan. Wa ginay problema. Kung maghisgot ta og tabang may kagalaan, maghisgot tag ayuda, kanindot ana. Wala tay babag nga namang kagalaan. Pero ang punto nato nini, ang proseso ba? Nagsapaw-sapaw naman eh. Nagka-lain-lain na nga ayuda, gitiwasan pag ining AKAP may kagalaan, unya nagka-problema magkatas kwarta. Wa magkatay ihatag may kagalaan ngadto sa mga ubang proyekto sa gobyerno. Ang kato mga na igo sa bagyo. Unya, lima kag 12 billion plus 26 billion, pila man to siya? Na duulan sa 40 bilyones pesos. Unya didto sa ayuda mga kaigsuunan ibutang mo na gipangutana nila sa pagkakaron. Unsa man ang proseso? Nga wa sila masayod mga kaigsuunan. Pero of course, malipay ta nga ana og ang DSWD nasayod pud ta nga malipay sila nga dudas na ikadalit ngadto sa publiko pero di magud ikalimod nga nagamit ng guni ahensya mikilaan sa mga politiko. It's not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So Di it does not Mapuro, did you exist request? Ginaliman ka? Wala pa guidelines pero naabot naman sa ilaha. Mo ni pangutana diya wa pa guidelines unya ngano na may pundo. 26 billion pa yun. For this project? Was it in the NEP? It was not. No. There we go. Yes. Wala dahil sa NEP. Kanay National Expenditure Program may kilaan. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Di na nato na ipadayon mga kaigsuunan kay naipit sa panahon. Masimi ipit man sabtaan eh. Basta mo ito'y punto may kagalaan.
Iana kadako ang iwaldas 27 billion alang sa akap mga kagalaan. Unya, wa pa di ay insaktong guidelines. Unya, hapit na ba na? Gipang apod-apod na ganing uban. Basig hapit na ganing mahurot mga kaigsunan. O pahabol pa karang umaabot nga eleksyon. Ay, pastilan. Maunay atong gikahibudngan. Ang proseso ba nga unta ipahimutang mga kagalaan ug dili dula-dulaan ang salapi sa publiko, dili dulaan ang kwarta sa katawhan mga kaigsuunan aron lamang serbisyuhan ang ilang kaugalingong interes mga kaigsuunan. King De La Rosa on board. Doon na kita'y 20 minutos may kiglaan ang milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion. Atong ipadungog kaninyo may kagilaan ang maanindot nga diskusyon ni Attorney Rodante Marcolita. Kalabot ni ining mabutang sa alanganin ang kinabuhi may kagilaan sa mga media practitioners, mga abogado, ni kasamtangang panahon. Ako na ipadungog kay pagkadaghan nga anindot kayo nga mahimo na itong makutlo may kaigsuunan sa iyang pronouncement. Atong paminahon si Attorney Congressman Dante Marcolita. Saan sa inyo ng ating mamamayan kung sakasakaling kayo po ay talagang ganap ng mga broadcast journalist. Huwag po kayong pananabigate sa pera. Ano? No compromise dapat yan, Kong. Kasi pag ninabigate mo, may kompromiso eh. Navigating. Katulad po ngayon, ako, kung baga sa isang barko, nakaharap po ako sa napakaraming unos ng politika ang barko ng ating bansa. Totoo po. So, kung kayo po ay timon, paano nyo inanavigate? Alam po ninyo ako, siguro napapansin ninyo, ito lang po mga huling araw na nangyari sa House of Representatives. Meron lang po akong isinasuggest na dapat pagtalunan muna namin. Mga bagay na sa palagay ko, sapagkat base po sa feedback ng maraming tao, lalo na po yung nasa panig po ng legal field. Opo. Nagkaroon na po ng mga pahayag, pati Integrated Bar of the Philippines, pati po yung mga kasama kong abogado. Mukhang nagdududa na po sila ako sa mga prosesong nagaganap. Ayun, At ako na ay nagtanong na imbes na ako ito ay pagtalunan at ito po sana yung gawing pangunahing paksa sana ng usapin, mapa sa dyaryo, mapa television. Wala pong nag-report kahit isa. Isipin po ninyo, tama kayo, Kong. Ni-raise ko po ang isang constitutional issue. Sapagkat ang pinagtatalunan dito po ay hindi simpleng ahensya ng gobyerno. Tanggapan po ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pangalawang pinakamataas na pwesto ng ating pamahalaan. Yan po ngayon ang subject matter nung tinatawag nating inquiry in aid of legislation. So, ni-raise ko yung ako, wala ba tayong nalalabag na isang na constitutional provision dito? Okay. Kung siguro po, kung kayo lang, kahit na estudyante kayo, maaaring mapansin nyo, napakahalagang bagay. Kasi po parang lilitaw, prejudicial question ito eh. Kailangan ito muna ang ating pag-usapan. Napansin po ba ninyo? Kung merong isang dyaryo dito sa Pilipinas na binanggit man lang ang pangalan ko tsaka kung ano yung sinabi ko. Naglabas ng punto na yun, Kong, ano? Napakahalaga kasi ng punto na yun, Pati ka ako yung remate. Na alam ko, ang isa sa professor ninyo ako ay si Ate Melo, isang reporter ng remate. Siguro maya-maya ng konti, tatanong ko sa kanya, bakit pati naman ang sa inyo? Palagay mo na ako yung dalawang malalapad na dyaryo na talaga namang yan ay hawak na yata ako
isang grupo na ang gusto nila yung narrative na lang, yung iisang narrative na kahit hindi totoo, yun ang gusto nilang ibigay sa publiko. Para sa ganun ang publiko ay malin lang. Sana kayo po ang mag-correct niyan. Pagbigay kayo ng balanse rin, na check. Mautoy punto may igalaan ni Congressman Rodante Marcolita. Wala na. Wala na may kagalaan. Ang tanan, wala na mutingog. Ultimo ang iyang gisgutan nga rimate may kagalaan. Wala na yun. Ang naratibo, buti pasabot ngayong basahon og maminaw mo tanan sa mga media outlet, dili nakakakita og insakto nga balita may kagalaan. Og insakto nga punto, mga perspective, mga kagalaan, mga pananaw nga atong masabtan kung unsa dagan sa nasod. Malin lang na ta, kaya abi na tog nindot paghapon ang dagan may kagalaan, kaya sige tagtanaw og balita, dito di na mao. Ang ilang gusto na lang, maoy matuman may kagalaan, ang ilang naratibo ang masunod, laktod niya pagkasulti. Good evening, sir, from Cabuyao City, Laguna, gikan kang Lorito, Giritan. Shout out Sir King diri sa Del Pilar kag Janaw Dinagat Islands nga always naminaw sa imong programa. God bless you, Sir King. Gikan kang Mang Giluloy. Salamat kaniyong tanan. Padayon ta kay porti daghana po ning apso na tumakiglaan. Ato lang po ning review pag-usab kung asa ang pwede natong ipaabot na sa kaninyo ug mapuhon kung maluoy ang Ginoo. Ninyo yung kung minsan pati yung mga katiwalian sa pamahalaan na check sapagkat nahayag sa mata ng tao. Napaka-importante ng gawain na yun. Ngayon, kapag yung role na yun ay nakulapulan na ng iba, sa makatid yung pag na-navigate mo ng integridad, magkakaroon na rin ng problema. Paano ngayon? Masasalaula ngayon yung narrative na tinutuntun ng publiko. Kapag ka ang publiko ay hindi na-informahan at siya ay nalin lang. Na-navigate ng interest ng iba. Ay, ang napaling sa interest ng iba. Dito mo ipaling kanya. Yun, nako. Dito kanya yung paglakad mo rito kanya, hindi ka kanya mahihirapan katulad din dyan si Barjaga. Dito kanya ay, dito kanya kailanman ay hindi mo mararanasan ang pagtitiis ng isang Nelson Lubao. Ayun. O di ngayon, naganyak ngayon, nag-inganyo ngayon. Saan po ba papunta yan? Huwag ka na kanyang magtanong basta importante ang paglakad mo. Tuntunin mo yan. Tuntunin mo ito. Pero po yung aking konsensya, hindi na. Pabayaan mo muna yung konsensya mo. I-navigate mo ikang mabuti. Nandito ngayon ang pinakapunto dyan. Pagkatapos sasabihin nila, hindi, nagbanta ang pangalawang Pangulo. Bakit nga siya nagbanta? So dito ngayon ko, ipinakikita natin, kasi si BP Inday per se, mukhang matigas Kumbaga, ito yung pinakaulo, kumbaga. Kaya ang pinipigan nila ng husto at talaga namang pinipersecute ng husto ay yung mga tao nakapalibot sa kanya para yung ulo, yun ang kanilang tinatarget talaga. Siyempre. Ayun. Ang buong kala nila. Ang punto ato primero kaganihan ni Attorney Dante Marcolita may kagalaan nga tukion sa kung anong nalitok to niya. Tukion sa kung sa hinungdan nganong nigawas tong bahad alang kanila. Para makita kung unsa ka bugat na day ang gibit-bit sa usa ka tawo nga nigawas to ang nahisgutang mga pulong nga para nila maot ambot kung sila ka ang naa sa iana nga sitwasyon ato padayonon. Na may kagilaan, nipilit na sad, nagloading. Ang ato ni ba, nga buti pasabot mga kaigsunan. Pagka itong mga ito ay kanilang napadugo, sisigaw itong mga ito. Ang kanilang pag-asa, akala mo ay gagawa, kahit ano isisigaw na. Walang iniwan sa isang tao na paggagawa ng affidavit. O kaya, ayan, tatakutin na limbawa. Kung hindi man ooperan ng napakaraming mga konsiderasyon, financial o anuman, material. Mapipilitan yung tao, halimbawa tinakot, nalagay sa alanganin ng buhay niya at buhay ng pamilya. Ito hindi pinapayagan ng korte. Di ba? Kaya kung minsan nakagawa siya ng affidavit, pero i-repudiate niya yun. Tatalikurin niya sa bandang uli.
Speaking of bagay niya nasod, ano pala mangyari kay Garma? Akala ko iuwi na sa Pilipinas. Ba't hindi naman nakauwi, no? Ayan nga sinasabi natin. Di ba si Alice Guo, nahuli kahapon, kinabukasan na iuwi sa agad. Eh, bakit itong si Garma parang hindi ata... mukhang may problema sila dyan, Jen. Ganun. Anyway. Pero ito muna, ha? Kasi ito yung bago. Jen, meron... Hindi, akala ko pasisinag muna natin yung pangalawang... Ayun, nandiyan ba? Ready na? Kini may kigilaan. Ako ning gituyo nga mabawaan niyo. Discussion niya sa Net25. Kini Net25 may kigilaan. Mao ni siya ang gipanag-iyahan sa Iglesia ni Cristo nga television. Teleradyo siya at the same time. Ang titulo ni ini, Saganang Mamamayan. Mamamayan. Mao ni sila ha. Si Jen o si Nelson mga kigalaan. Kay silang tanan, mudritso na unta sila sa lain nga topiko, gipugnan sila ni Congressman Rodante Marcolita, kay doon ay gipagawas may kigalaan nga survey ang SWS. Mo ni akong giingon, gipahabol gid nako ninyo nga ayaw gid pagkalinlang sa pagkakaron. Kay susama sa gikaingon ni Congressman Marcolita may kigalaan nga doon ay pagpanlinlang sa publiko, buhato nila ang tanan para matuman ang ilahang naratibo, para matuman ang ilang gusto, para matuman kung unsay tumong nga ilang gibuhat na makigilaan nga kinahanglang masayod ang publiko. Ispokon mo na wala ang pangalan man kigilaan. Tanawa, paminawang ilang diskusyon mga kaigsunan. Ready na? Direct? Kasi dalawang slides Yung isa, diniscuss ko na. Opo. Hindi ko lang binabanggit kung sino yung tao ron. Pero para may idea na ako kung ano ha? Alam ko naman palagi kami may idea. Alam mo naman tayo. Chismosa. Yung pangalawa gusto kong maipakita. Natanggap na ba ni Direct? Okay na? Okay. Ayan, sige. Pakita natin. Palakihin nga yan. Aba, Social Weather Station. Social Weather Station. Di ba kung minsan pinag-uusapan natin? Opo. Sapagkat ito'y ginagamit para tantyahin sino ba yung gusto nyo iboto, ganyan. Opo. Tingnan mo yan, third quarter 2024, Social Weather Station. Ang date niya, October 1, 2024. Yes. Opo. Ano yung note? Basahin mo yung nakalagay na note. Note to interviewer. Allow R. Yung R, yan ang respondent. Yan ang sample. Allow respondents to read all names first in list. Yung mga pangalan na yan ang kinukonsider, yan ang tatanungin nila. Sino sa mga yan ang gusto nyong iboto? Basahin lahat. Okay. Kailangan ba, ano ang mapapansin nyo dyan sa listahan na yan? Wala kayo sa listahan. Ayan, nakita mo na. Ginaliman kami kagalaan. Nailistahan din yung mga kaigsuunan pagkadaghan sa wa maapil. Basahon ako ang mga dagko nga nakuha, mga 10 pasaka. Ang uban din nato ni asa min yung gusto 18 pataas may kagalaan. Tanaw na to mga kaigsuunan. Si Franz Castro din nidagan 10 ang iyang nakuha. Base din sa iyang score. Si Culminaris, nidagan po din 12 ang nakuha. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, 13 mga kigalaan ang nakuha. Labaw pa sa iya, si Jokno Jose Manuel Chel, mga kigalaan. Dili di sila mga ilado kay uban. Susama ni Doringo, MMI. Susama ni napay usah mga kaigsuunan kani si Floranda Moody, 18 pa ihang nakuha. Unya, mga kaigsuunan, 17 ra si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o si Senator Drilon, 15 o 16 ra. Kasi dili mo magduda ni anak may kagilaan. Si Go Christopher Bongo, 19. Richard Dick Gordon, 20 may kagilaan. Pagkadaghan sa wala dinhi mga kaigsunan nga nabutang nga mga apelyido. Pareha kang si Pastor Apollo Kibuloy, wala diri. Daghan kay diri, wala diri si Attorney Jimmy Bundok, parte daghan na mga kaigsunan padayon sa nato paminaw nya ato nang isunpay ang ato ang mga analysis mga kaigilan. Paminaw agud ninyo. Pero merong
Floranda Mori. Kilala mo si Floranda Mori? Ay, hindi nga eh. Merong Adonis Jerome. Ha? Sino yun? Yan nga. Meron pa natin noon kung nawala kayo sa listahan. Meron pang sino nakalista. Meron pang Doringo Maui. Ayan, meron pang Ramos Danilo. Diniscuss natin yan. Ngayon, bakit hindi nila ako sinali dyan? Para sa gano'n, yung tatanungin, wala akong pangalan, hindi talaga ako ilalagay dyan. Lalaglag talaga kayo sa pangalan nyo sa Kaya nung pa, sinasabi ko sa inyo, hindi naman sa minamasama natin. Dito, may papakita ko sa inyo, minamanipula nila. Official documents mo pa ito ng SWS. Baka questionin tayo ng SWS ko. Diniscuss natin ito dyan. Sa kanila, page 2 yan. Page 2, tingnan mo. Sino ba si Adonis Jerome? Hindi ko po kayo para ngayon isama mo doon sa i-consider nila, tatanungin. Sino si Floranda Mori? Ito Modi. Kasi Modi ay yung transport group yan, Kong. Yung Modi Floranda. Yung pecha na yan, wala pang filing ng COC yan eh. Papalagay na lang sila. Sino si Sino si Danilo Ramos? Yung magtatahuwa tayo sa kanto. Sinasabi ko lang sa inyo. Siguro naman mas kilala ko kaysa kay Doringo Mori. Doringo Mimi. Ito yung sinabi ko doon sa mga estudyante kanina. Gagamitin nila to para tukuyin nila kunwari sino yung napupusuan ng mga botante. Pero sinadya nila na hindi nilagay ang pangalan ko dyan. Ano masasabi nyo ngayon? Totoo pa ba yung ginagawa nila? So pati yung publiko, manipulate nila. Hindi ko naman sinasabi kung nalagay ako dyan, tuwan-tuwa ako, hindi. Andun pa rin ang pagdududa ko. Sapagkat ako, ang gusto ko, pagka yung sa politika, dapat walang survey. Ang gusto ko may survey kung alin ang mas masarap na bagoong, mas masarap na patis, mas babangong siya sabon, mga produkto at mga serbisyo. Pero pag mautibot ipasabot niya mga kagalaan. Nga kinalan, kuan ba ka ng patas? Klaro lang ba? Giliman ka mga kaigsuunan? Ang ilaharag yung mga kaalyado o sikit sa ilang kasing-kasing, maoy taas kayo. Taas kayo nakuha may kagalaan. Muna nga nakaingon ko ganiha nga atong gisaligan ang SWS na lang o kining para sa Asia may kagalaan. Kung tanawa, kung unsaon paglinlang ang publiko, third quarter din nila nga survey may kagalaan sa Social Weather Station. Naunsa naman Kung imong tanawon hagpato na to ang nabutang diri kaning Tag-As, Villar 40, Tulfo 39, Sebin wala pud tong isa, Tolentino 38, Teodoro na gani Gibo 37, Soto 36, Singson 35, arang-arang pa kay taas-taas pa si Manong Chavit mga kagalaan. So man kwartahanay Salvador Philip 34, Roque na pa nga kabalo naman sila nga wa na ni appeal, Roque 33. Ni appeal di siya file may kagalaan. Robredo 32, Rebillame 31, Revilla 30. Kung dili pala nilang kaalyado o wala ni balhin may kagalaan dito sa ilang poder, ambot na lang. Napay mo tigi pangutanya Ramos Danilo 29. Arang si Kirubin Ariel kay Ilado Masadi 28, Pangilinan 27, Pacquiao 26, Masa Lisa 25, Marcos 24, Lapid 23, Lacson 22, Gringo Unasan 21. Ang punto may kikilaan ni Marcolita o ni Congressman Rodante Marcolita nga ibutang unta tanan, dili kay pilion, butang mamahimong malinlang ang publiko, gubikan kay dili man tanan nga mga kandidato sa pagkasenador ang nabutang didto mga kahilaan. Wa gid nato na basa dito ta sa R. Walay Rodriguez. Si Congressman Rodante Marcolita wala iyang ngalan. Ang pangalan ni Attorney Vic Rodriguez Miguelan, walay Rodriguez dire, gitan-aw na to, Robredo ang naa og Roque. Pero walay Rodriguez Miguelan. O diya, Senator Bato de la Rosa naa, pero 13.
Tugtan na to nga 13 para sa argumento may kagilan. Pero si Senator Bongo nga top 3 ko na piraminti may kagilan o top 5 ingon ta, ang nakuha niya 19. O kisa may di magduda, si kinsa may di mahibulong may kagalan. Si Attorney Dante Marcolita nag-una sa tibuok Pilipinas og naa ang mga pangalan nila ni Attorney Rodriguez. Karon may kagalan wala, 0. Wa jamo. Attorney Jimmy Bundok wa pod. Sa ato pamikigilaan, dili gid patas ang ilang gusto nga mahitabo. Attorney GB Hinlo, mao na makita niyo sa ato ang gipagawas dinhi sa ato ang screen makigilaan, magtanaw mo sa FB o YouTube, naa diha silang tanan. Di kita magpalinlang ni makigilaan. Arang-arang kana si Philip Ipi Salvador, naman siya 34. Taas pa gani si Salvador Maggilan. Si Attorney Raul Lambido, wala gyapon. Ang Lacson ra. Unya si Pastor Apollo Kibuloy sa Q may kagaan. Wala. Kiyoyo. Walay Kirubin rin na. Walay Kibuloy may kagalaan. Arang-arang pa si Manong Chavit Singzon mga kagalaan kay 35 pa. Ang punto na to may kigsunan nga di kita magpalinlang. Nganong ako ni gitagaag pagtagad karon mga kaigsunan. Gumikan kay ang ato magong tanawon ba sa survey na mga kaigsunan kadto lang yung nabutang na top 12. Ang uban di nato tanawon hantod sa ika-24 mga kaigsunan. Kay muigo naman din ta nga awat na maglisod na sila top 12 brigade ato Unya nagsaligta sa mga surveyor, nagsaligta nga matinud-anon sila may kagilaan. Unya ang ending di ay wala. Wala ang mga pangalan sa uban nga mga kandidato. Sa bagay, mayroong mapareha ka ni adto may kagilaan sa panahon ni Senator Robin Padilla na wala gipamutang ang pangalan. Unya pag-abot sa panahon may kagalaan nahimong numero 1. Bisag dili mabutang may kagalaan ang anaa gipaluyuhan sa PDP maisog mga kagalaan og ni VP Sara with the hope mga kigsunan nga moabot ang panahon unta mag-unan ni tanan nga napulo ka mga senador. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. With hope may kigilaan nga mahimo ka ng magmalampuson uban sa ato ang ampo o pag-auhag diya kaninyo nga gamita gyud in taon ang inyong buto kay basi pag-abot sa panahon maglurat na lang atong mata. Crucial ra ba kaya ni? Maayong pagpanihapon ka PDP King. May kinakapanihapon na ka Grat Mateo, sir. Pag-uli na yun ni. May gabi may pagpaminaw ngadto kang Sir Bong Florendo. Gikan kang press mat. Mayong pagpanihapon sa tanan mga kagalaan. Jaon na badya kaw sa Luzon Moon? Gikan kang Sweater Dudes BG. Diri pa sila nagtubag-tubag may kigalaan sa ato ang krusada. Maayosad para daghan-daghan ang makatanaw. May pagpaminaw may kagalaan ngadto kang Attorney Filoteo sa SMWD. Mayon man ngadto kang General Manager Sorneco may kagalaan atong higala nga si GM Verbuin Ladaga. Sa tanan nga mga opisyalis o miyembro ay pagpaminaw ninyong tanan. May pagpaminaw usab ngadto kang LTO Chief nga si
Engineer Manny Del Carmen, Sir Manuel, maayong pagpaminaw ngadto usab kang Sir Dudong Alburo. Sa tanang mabot sa pagsibya, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. By the way, ay kahibulong may kagalaan na atong ipalusot, dili dugay ang gitawag na tog black tea. Herbal kini may kagalaan o herbal nga ipadala ni Chief Edel Roderos. Pinaagi usab sa EH Live Center, maingon man ang ubang produkto susama sa Moringa Liniment. Tabang suporta kini may kagalaan sa tulumanong krusada. Kung mamahimo mong mo support, pinaagi may kagalaan sa pagpadayon o aron mapadayon ang ato ang support may kagalaan aron mapadayon ang ato ang content. Dalikyat mo pagpadala sa 0912-893-9493 sa atong GCash mga kagalaan. May pagpaminaw usab ngadto kang Charlene Hista. Pagtimbaya ngadto kang kagawad June Parada. Maingon man may kagalaan ngadto kang Kapitan Gary Simbit, gikan kang Rudy Pagaura family, mayong pagpaminaw. Mayon man ngadto kang Mr. Wow ng Siargao, Mr. David Corpin, John David Corpin, tagain ni kahigayunan mga kagalaan. Gibalik na ba ito ni Presmat? Di kalimtan ang Duterte Youth Party List. Napalastar na yun. Napalastar na pag-ayo. Ngadto kang June o Edna Wanite family. Of course, ang atong mga kaigsuunan di mismo sa Maharlika Nation. Agi ni Mami Lucy Dison o Daddy Yunday. O ngadto sa ato ang mga kagalaan. Bay Bulaklakin, Dato Maglilingaw, Sir Prince o si Sir Lito. O kaninyong tanan, daghang salamat gyud kaayo sa inyong pagsuporta. O pakigiyaduyog sa ato ang programa sa matag karug unya sa Krusada Reloaded. Ang inyong suporta via text messages, heart may kagalaan, ang nagsudong gikan sa mga heart or heart mga kagalaan, mao kanay makapadasig kanato mga kaigsuunan nga magserbisyo dinha kaninyo. Makapadasig kanato mga kagalaan nga mo barog isip inyuhang representante sa pagpasibaw sa inyuhang mga mulo ngadto sa kahanginan. Kamo among panaminan sa amo ang mamahimong inspirasyon sa pagpadayag may kagalaan. Salamat ka PDP King na apil na ang Duterte Youth Party List gikan kang Grac Mateo. Na apil na pag-ingon nimo kagahapon gisugdan dayon. Tinsay makalimot sa nayabag na. Disgrasyang nasod. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak may kagalaan si Ma'am Jing Avila. Of course, kanunay si Sir Paing Agra. Wa ni yahay absinay may kagalaan. Mayngon man mga kaigsunan dito sa transmitter side. Si Tokayo Bong Abad ang SG on duty ni puli na makiglaan si Ryan Marapok gikan kang Jason Clor o gang SG Richard Dialde. Dunay pahabol makiglaan gikan kang Serlito Vertudaso. Kanunay jud mi naminaw Sir King. Daghang salamat. That's kinigya po ni Igala sa kahanginan.
Larusa, nagpabiling nga nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalaygon ang Diyos. Mayong gabi. Rosada.